really want to have an exercise routine. O, narinig nyo, you can ask me after a few episodes, Mel, nag-exercise ka na ba? Also wanna go back to learning Spanish. Sa Spanish lessons ako siguro kahit mga 15 to 30 or 20 minutes a day. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Sistering con Mel y Lynn. Edición en español. Chorizo. 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 El chorizo es muy delicioso. Chorizo. Chorizo lang pala alam. Excited ako sa episode natin for today. Yeah, today we are going to update each other and our listeners about our goals. Yung sinet nating goals 3 weeks ago. We're going to give an update kung nagawa ba natin. Sige. Okay, start na. Ako na lang magsa-start. Okay. So ako, ang goal ko nun is gumising ng maaga, 'di ba? Kasi gusto kong mag-aral ulit ng Spanish, mag-workout, magbasa, pray more, read more, write more, yung mga ganun. So anyway, hindi ko siya nagawa every day. Like every day, nagising ako ng mga 6, ganon. May mga days, kapag hindi ako sobrang puyat, gumigising ako ng 6, tapos yan, nagsistart na ako ng day. Pero, meron ding mga days na pag sobrang puyat ako, hindi ako nakakagising ng 6 a.m. So, yon ang failure, ang failed attempt sa pagising ng maaga everyday. But, ang good news naman is yung mga gusto kong gawin, nagawa ko naman siya, hindi nga lang sa morning, na gumising ako na maaga. Parang throughout the day, naisisingit-singit ko naman siya. That's nice. So, yun. Yeah. Like yung, sige, start ako dun sa Spanish lesson. So, meron akong app na ginagamit. Audio siya para madali sa akin pag audio. Kasi para kahit may ginagawa akong iba, nakikinig ako. So, nasa lesson 12 na ako ngayon. Yeah. Tapos, yung anak ko, nagsistudy, si Tyler, nag-aral din kasi siya ng Spanish. So, after nung online classes niya, tinatanong ko na lang siya, what did you learn today? Tapos, nagpapaturo ako sa kanya, mga konting phrases. And then, sa workout naman, hindi rin siya consistent, pero meron akong like mga 3 days in a row nakakapag-workout ako, and then sa stop ng mga 1 day, tapos workout ulit, or tapos minsan sa stop ng 2 days, tapos workout ulit, ganyan. So, yun. Pero, better than before na talagang wala. Then, prayer, yun nga, pag nagigising ako sa umaga, kahit medyo late na, hindi 6 a.m., nakakapag-pray naman ako. Kasi ang goal ko, makapag-rosary ng 4 times, yung lahat ng decades. Yeah. Kasi nagawa ko na siya before. Tapos parang, hanggang sa nagiging isa na lang, minsan 2, 3, gano'n. Pero before, like, nakakaapat ako, minsan more pa. So, gusto ko sanang ibalik. So, ngayon, slowly yon na nabibuild ko ulit yung habit. And then, sa writing, ito yung medyo wala ko talaga masyadong nasulat. Makakasulat ako mga pakonti-konti lang. Tapos, may na-complete akong isang essay, pero isa lang siya yung mahaba talaga. So, yun. Sa buong 21 days, isa lang yung nasulat ko na mahabang essay. Yun, ikaw naman. Diba? Iba talaga yung power na may intention, tsaka may accountability, diba? Like, parang, alam ko, in the next few weeks, tatanungin ako ni Lynn, so dapat gawin ko to. Parang ganyan. So, dapat may ma-report ako, diba? So, yeah, ako naman, like, yung tidying, may si Marty, nagkaroon sila ng parang, he's part of a Catholic charismatic community kasi. So, meron silang
um, activity na parang nagpa-garage sale sila. So, ang saya-saya ko kasi, yes, magdadala na ako ng mga gamit. So, talagang, I'm so excited. Parang, parang short notice yon. Pero nevertheless, ako, hindi, papadala ko pa rin. Eh. So, I just send it out. Hindi na yung, kami na yung nagdala. Pero, ready na yung mga, siguro parang we're able to send like 3 or 4 boxes or with paper bags of clothes na okay pa siya. Like, really, yung mga gowns, si Maxi, na may mga hindi na talaga magagamit, pero hindi rin namin nagamit masyado. So, ako din, some of those are like gifts na isang beses ko lang nasuot but it really doesn't fit me or hindi din nagre-reflect ng yung nag-enhance ng skin tone ko. So, yung mga ganun. Kasi most of them kasi are from Balikbayan box, like, binigay lang. So, hindi rin nila alam, di ba? Parang, Yung style. yung style and even the shade. So, at least yun, mapupunta dun sa fund ng church. So, nung community nila. So, kaya good din. All good talaga. So, win-win ako doon. Pero hindi na rin nasundan. Nung nagkaroon ng typhoon, di ba, nung nagkaroon ng typhoon, Karina, I was prepared already to give out some clothes pag garage sale noon. Pero, pwede namang i-donate kasi pwede pang gamitin. Kaya lang parang walang nag-ask. I don't know sa inyo kung meron, pero pa sa amin, parang dito, wala. So, hindi ko siya na-let go. Pero, I found an account in Instagram na may donation drive ng fabric, lahat ng klase ng fabric, basta malinis. At saka, tapos i-upcycle nila. I will put down the link below para dun sa mga gusto ring mag-donate ng mga fabric, items. I think you can just drop it off in BGC. So, for a specific period of time. So, i-send namin yung link. So, you can also, di ba, yung mga, they even accept like, kahit hindi damit basta fabric. Kahit scraps. Halimbawa, business owner ka na you use fabric, may mga scraps kayo, pwede nyo rin doon i-dalhin. So, you're also not just decluttering or downsizing or minimizing your possession, but also taking care of the environment, di ba? Upcycling yung mga supposed to be cluttered na. So, yun ang aking update sa decluttering nyo. So, more pa. Tapos, yung workout din. Yung workout talagang nahirapan ako. Siguro parang towards the second week ko na nahanap yung so far, nagwo-work for me, na maging consistent. Doesn't have to be, hindi pa siya, kasi wala naman akong dinedesire na effect na may na visible effect agad. Kaya rin parang siguro mahirap kasi the reward is abstract for me eh. Parang 'di ba wala akong concrete na reward na gustong ma-attain. So basta gusto ko lang mag-workout. So yung compliance ang hirap pagka gano'n na parang hindi gano'n ka-concrete yung gusto mong mangyari. So what I did, pero gusto ko lang may ginagawa, may movement, ganyan, increase yung movement. So, ang ginawa ko is, I combined reading and working out. Ang weird, no? Teka lang, natumba yung mic ko. Ang weird, no? Ang weird nung combination. Pero kasi, yun lang yung naisip ko na araw-araw ko talagang ginagawa. Nagbabasa ako. So, meron ako may mga devotional books akong binabasa. So, pagka hindi, saglit lang naman din yon, saglit lang yon. Sa morning usually or sa gabi bago ako matulog. Ang ginawa ko, kapag nagbabasa ako, dapat nag-workout ako. Hindi ako dapat nakaupo lang or nakatayo lang. So, yun yung ginawa kong combination para lagi akong nag-workout. Actually, I want to say something about that. There's a study that you retain more of what you read when you are moving. So, perfect combination yun yung nagbabasa ka tapos nag-workout. So, actually, ako ganun din yung ginagawa ko pag nag-workout ako. Doon ako nakikinig ng
ng Spanish lessons. Ano kasi ako sa YouTube lang ako nag-aano ng mga Mm-mm. workout. So, kinokopya ko lang yung workout. Tapos, ang pinapakinggan ko yung Spanish. Oh, I see. Ako nga walang ganun. Wala akong fina-follow. Basta gusto ko lang nag-move ako. So, parang I just have a dumbbell na light lang. Or I think it's just 2 pounds. So, kapag online yung binabasa, like I'm reading a digital book, ganyan. So, I do arms. Basta, arms ang inaano ko. Ang mino-workout ko. Maxi, wait lang. Maxi, turn Panis ko. all lang, all. Yan, okay. Ulit yun. If it's an ebook that I am reading, so I work out ng arms. So meron lang akong mga 2 pounds na dumbbell that I use para lang nag-move siya yung arms kasi hindi ko naman siya kailangan. 'Di ba? Hindi ko naman siya kailangan. Tapos hindi rin ako pwedeng mag-legs kasi nakaupo ako dahil nasa laptop yung yung binabasa ko. Pero if it's physical book, so core. Yung core, may ganon. Diba? Core or legs. Or yan. leg raises, di ba? Kapag ako minsan, yeah. pag nagluluto, so niisip ko nga minsan, shucks, sana wala makakita sa akin. Kasi parang, ang weird, di ba? Nagluluto, pero nagle-leg raises, mga ganyan. Oo. Pero nag-move, di ba? Para lang naisama, incorporate talaga sa daily activity. So far yun yung nag-work sa akin. This is, parang, so far yung pinakamatagal na naka-comply ako sa workout. Kasi nga, di ba, hindi ko talaga gusto yan. So, kinumbine ko siya, binandle ko siya sa something na gusto kong gawin. Actually, may tawag dyan. May tawag dyan sa technique na yan, no extra time. Like, halimbawa, nagko-commute ka ng malayo, so yung time na nagko-commute ka, pwede nakikinig ka ng podcast, o kaya, yun nga, nagwo-workout, tapos nagbabasa, or nag-aaral. So, yun. Very, yung technique na yun, very effective talaga, yung no extra time. Oo, yeah. Tapos, wala ka rin namang, ako, lalo sa akin, gusto ko naman yung magbasa. So, dinadagdag ko lang yung something na parang, hindi ko naman masyado, parang as it is, kung exercise lang, I will not do it. I will not initiate yung pag-exercise. Pero since dahil nagbabasa na ako, mariremind ako, I should do this, ganyan. So yun, ganun lang. Tsaka ang palagi kasi nating excuse, di ba? Kaya hindi natin ginagawa, wala akong time. Yeah, totoo. Kaya yung no extra time, ayan, wala ka ng excuse, di ba? Wala nang required na extra time. Isabay mo na lang siya dun sa mga ginagawa mong iba. So yun. Ako rin, parang tingin ko yun yung best na strategy na natutunan ko. Yeah, lalo ngayon, na very demanding naman talaga ang life sa time na, 'di ba, na parang at the present moment ka. 'Di ba? Kaya laging nagmo-multitask yung iba. So, if yung dun sa mga pwede naman, i-insert na natin yung mga gusto nating gawin. Like, yun nga, physical activity na it doesn't really require. Parang sa akin, when you're reading, syempre, it's your mind that's working. So, yung arms mo, yung legs mo, pwede naman mag-workout at the same time. So, okay lang. Kaya mga mindless chores, di ba mga house chores na nagfo-fold ng laundry, you're doing the dishes, yun mga mindless chores yun eh. So, pwede po siyang sabayan na nakikinig ka ng podcast, mga ganyan. Or yun nga, meron ka mga language app para correct. Hindi sayang ang time. Yes. So ano pang mga natutunan natin? Ano pa ba? Ako yun, yung sa decluttering, parang, kasi sa atin, hindi talaga kasi culture yung basta na lang itatapon, di ba? Yung basta na lang, yung talagang idadump mo lang. So, kaya, extra challenge yung pag-declutter, pag-purge ng gamit. So, find lang yung ganong klase ng more meaningful ways to do it. Para you don't feel the guilt na basta ko na lang tinapon. Kasi totoo naman, everything na, yung mga possessions na yan, those are all money before, di ba? So, kaya talagang may panghihinayang yung mga tao sa pag-purge. Pero, bukod sa regain mo yung space that you need and peace na okay na siya, you were able to add value din, diba, na or help
'di ba? Nakapag-help din sa community. So, gano'n, ano lang, tiyagaan lang talaga yung pag hanap ng perfect time para sa kung nahihirapan kayong i-let go talaga. It's better to find a meaningful way of letting go of things na may gagamit na mas or may mapupuntahan siya na valuable or useful. May purpose siya. Mm. Mm. Parang gaya rin nung sinabi mo naman na sa workout, na parang abstract sa'yo kasi yung reward. Importante rin na meron kang why talaga. Parang may purpose yung Correct, ginagawa mo. Kasi like ako, kaya ako mas na-prioritize yung pag-workout than writing. Kahit na mas gusto ko yung writing. Kasi may a-attendan akong wedding in Ay, oo, October. tama. Diba? So, meron ako talagang mabigat na why. Yes. So, yun, diba? Dapat meron ka talaga. At saka deadline. May deadline yun eh. So, dapat Yes, talaga may oo. makikita na akong results bago yung, Correct. bago Oo yung nga, wedding. oo Diba? nga. Yeah, Dapat yes. meron kang reason. Yun. Pag wala lang, pag mababaw lang, kagaya ko, ako talagang, siguro, syempre, ultimately, alam ko naman, it's for health reasons. Pero yun nga, wala siyang deadlines. It's going to be a forever thing eh. So, parang, I'm habit forming. Habit forming yung ginagawa ko ngayon. So, kaya, the easiest and most, para sa akin, most convenient way of incorporating it, doon na lang. Buti nga naisip ko pa yun eh. Kung hindi ko naisip, baka hindi ako nakapag-exercise. Yung i-combine. Oo. Diba? Kasi parang kung siya lang, hindi ko talaga parang ang bigat ng katawan ko para simulan yung mga bagay-bagay. Oo. Tsaka yun, ano pa ba? Yung importance ng consistency. Parang mas dun ko rin siya na-realize. Kasi, like, halimbawa kapag nag-workout ako talaga consistently ng araw-araw, nafe-feel mo na unti-unti nabibuild yung strength mo, yung stamina, di ba? Yeah. Pero pag halimbawa na-stop ako ng mga ilang araw, mafe-feel ko na parang mas mahirap. Parang bumabalik ulit dun sa ang bigat, ang hirap, ganon. So parang palagi kang nasa beginner level. Kahit sa language, sa Spanish, parang pag-aralan ko na to dati, parang you have to relearn it. Yeah. Kasi nga, nag-stop ako ng matagal. So I had to relearn it. So siguro kung di ako nag-stop, diba, tuloy-tuloy, nandun na ako siguro sa, siguro. Yun. So, oo, ako din, ang sa akin naman, yung sa exercise, parang mas na-motivate ako na mag-continue. Nung ang sakit-sakit talaga, lalo na yung dito, yung sa arms. So, parang after a couple of days nung nag-start ako, talagang parang, ano ba yan? Hindi ako makakilos. So, parang, nirest ko to, pero syempre nag-legs naman ako, ganyan. Tapos, nung medyo hindi na siya sobrang sakit, sabi ni Marvin, you have to continue kasi kung hindi, babalik ka na naman dun sa sobrang sakit. So parang dun ako na, ay oo nga, no, sige, gagawin ko na nga. Few minutes lang naman, wag ko na akong tamarin kasi sasakit na naman. So parang yun na lang yung ayoko na yung masakit, ganun. Ang hirap, mas mahirap to parang start over. Yes, ayun. Ano pa ba? Ay, ito. I heard someone say, hindi ko na maalala kung sino, sabi niya, nobody ever stops doing anything. They just replace them. Oh, yeah. So, naisip ko, 'di ba, kung halimbawa meron kang isang habit na gustong i-develop or gusto mong itigil, kailangan mo lang siyang palitan. Yes. Diba? Meron kang gustong gawin, meron ka dapat isang stop. Kasi, yung time na ide-devote mo dun sa isang bagay, like for example, gusto ko mag-workout pero wala akong time. So, either gagamitin mo yung no extra time technique, 'di ba? Na isasabay mo siya, i-combine mo siya sa isang activity. Or, you have to stop doing something for you to have the time, 'di ba? Napakapag-workout. Kasi iniisip ko, bakit ako hindi nakapag-workout today? Kasi ginawa ko to. Ganon. So, parang doon mo ma-realize na, oo nga, no, yung time, you always spend it on something. 'Di ba? You always spend your time on something. So,
yun, i-examine mo kung saan mo siya ginagamit. Really, totoo. So, yan yung ating mga project updates ngayon. So, sana, I think we should do this. We should do this again. Effective siya. Effective na meron kang, you're looking forward to the idea of presenting your update and also listening to the updates of others. Nafe-feel mo yung accountability. Gaya nung sabi mo, di ba, na parang, teka, tatanungin ako ni Lynn in a few weeks time. So, kailangan Oo. meron akong update na good news. Kilos-kilos Diba? Ako ka, din eh. diba? Parang Minsan yun na lang din naisip ko, teka, kakaya kay Mel. Pag alam nga namang sabihin ko, di ba, na, ay, hindi ko nagawa. oo. Di ba? Parang ganun lang. That's so lame. Inantok ako. So, yun. Kaya yun talaga yung power ng accountability. Okay, so that's our episode for today. Thank you for spending your time with us and catch us again next time here on Sistering with Mel and Tin. Bye! Bye!